So, titignan ko muna yung oras. Baka kasi lumagpas po ako ng isang oras eh. Pero ang ating pong sisiguraduhin ko po mga 20 and a half and 20 minutes. Hindi po, 20 minutes lang po. So, sige po, tayo po'y tumayo. At basahin po natin ang ating pong talata na ating pong pagbulay-bulayan sa umaga po ito. Sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 51 hanggang 52. Ang sabi po niya, siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. 52 talata, patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Tayo po ay manalangin sumandali. Aming Ama, sa umaga pong ito, narito po kami sa inyong pong harapan na patuloy pong lumalapit, Panginoon, na samahan niyo nga po kami sa aming pag-aaral, pagbulay-bulay ng inyong mga salita. Bigyan niyo nga po kami ng katalinuhan, kaunawaan na ito po ay aming pong maintindihan, Panginoon. At ang aming puso ay patuloy pong makita po namin na ito po ay patuloy na ikaw ang nais po namin parangalan, papurihan, Father God, sa umaga po ito. Purihin ka nga po, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, ang ating pong paksa sa umaga po ito ay growing and wisdom and favor. Paglago sa karunungan o kaalaman sa pabor ng ating pong Panginoon Diyos. Naalala ko po yung kwento patungkol po kay Jesus yung mga panahon na siya po ay yung kanya pong mga magulang ay pumasyal doon po sa lugar ng Jerusalem. Tingnan po natin, baka magkamali si Diyan po. Teka po muna. Tingnan po natin ang verse 41 ng Lucas chapter 2. Sabi po niya dito, taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi pagkatapos ng pista. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi nila napansin na ito ay hindi nila kasama. Kaya hinanap siya ng kanyang mga magulang. Maghapon silang naglakbay na akala nila ay kasama nila ang kanilang anak na si Jesus. Napansin nila na ito hindi nila kasama. Hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Pagkalipat ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. Gusto kong tingnan po natin ang passage doon po sa 46. Nung pagkalipas ng 3 araw, hinanap ng kanyang mga magulang si Jesus. 3 araw nang nawawala. Sa atin po bilang mga magulang, ano po kaya mararamdaman po natin? Siguro ganito sasabihin na, bakit naman ito? Pigil na pigil pa no? Alam mo nang bakit kung saan-saan ka nagpupunta? Meron pa yung takot-turot, kasi pang talagang hindi pa makakulalas yung galit. Dahil nga doon sa, ikaw ba naman, maghanap ka ba naman 3 araw? Siyempre, ang isang magulang kapag nawawala ang anak, anong pakiramdam? Di ba, nag-aalala, hindi na makatulog, hindi na makakain, hindi na po alam kung anong gagawin. Di ba? Ay kung tayo yung mga magulang talagang, meron ng sapat, di ba? Meron ng kurot, meron ng kung ano-ano na masasabi natin sa ating pong mga anak. Ganun po tayo. Pero itong mga magulang ni Jesus, ay hindi ganun ang kanyang ipinakita. Talagang ipinakita pa rin yung pagtitimpi na talagang ang sabi lang niya. At ang lahat ng
At po, nandun pala siya doon sa templo at nakikinig doon sa mga taong nagtuturo doon. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha kaming nag-alala sa kahahanap sa iyo." Oo nga, tayo nga nag-aalala, di ba? Pero yung pag-aalala natin, meron kasamang panggigigil. May kasamang palo, may kasamang pinot, may kasamang ano-ano, di ba? Yung reaction po natin. Pero ang kanyang mga magulang, mahinahon na sinabi, "Bakit mo naman ito ginawa? Hindi mo ba alam na nag-aalala ko? Hindi mo ba alam na hindi na kami mapalagay? Dahil hindi ka namin makita." Ngunit hindi nila maunawaan ang pananalitang ito ni Jesus sa kanila. So makikita po natin dito, bilang mga magulang, ano po ang nagiging reaction po natin kapag ang ating pong mga anak ay nagkakamali, kapag ang ating pong mga anak ay nagpapasaway, kapag ang ating pong mga anak ay nakakagawa ng mga bagay na hindi po maganda sa atin. O kayo na po mga nanay, mga tatay, ang makakasagot po niyan. Kasi ako kahit wala akong anak, alam ko po yung damdamin na para bang, di ba, pagka nawala, talagang hahanapin mo. Pag nakita naman, imbis na magpasalamat kung ano-ano ang ginagawa sa anak. Pero yung kanyang mga magulang, talagang mahinahon na sinabing, "Bakit ko ito ginawa?" Pero ang sagot ng kanyang anak, "Hindi ba? Dapat akong mamanali dito sa loob ng tahanan ng aking ama. Walang iba kundi ito po ay yung templo o yung church na tinatawag po natin." So yun po yung sinasabi sa mga bagay na kapag ang ating pong mga anak ay nakakagawa ng hindi maganda o pagkakamali. Tayong mga magulang, ang naging reaction po natin ay hindi po positibo kundi negatibo. Mga nanay, mga tatay, pansinin po natin ang ating pong mga karakter. Pero ito po ay patungkol po sa ating pong mga anak na graduate. Kasi minsan, di ba? O sabi ng magulang ito, mag-aaral ka ng mabuti ha. Sabi naman ng anak, "Ako, baka naman," sabi ng nanay, "baka naman aral, baon ka lang." "Hindi po, nag-aaral ko talaga ako," sabi ng anak, sabi ng nanay. "Ayusin mo." "Opo, inaayos ko po." Di ba ganun ka lang? Hindi ho ligid sa inyo, ganun din po ang aking po naging karanasan. Kaya talagang ready po ako dito sa topic po ito. Na talagang pag naaalala ko yung aking pong panahon na ako po ay estudyante. Alam niyo po, ilan po kami magkakapatid. 7 ang pinag-aaral ng aming pong mga magulang. Sa 7 na yun, napakahirap na po ng buhay noon. Siyempre, sasabihin mo na paano kaya kami mapapag-aral ng aming mga magulang. Eh noon, medyo ano pa yung buhay natin noon eh. Eh ngayon, mas lalo na yun, di ba? Pahirap ng buhay. Ang sabi ng aming pong mga magulang, "Mag-aaral kayo ng mabuti. Kahit high school lang." Eh ako naman nalungkot, bakit high school lang? Gusto kong makatapos. Gusto kong makarating sa gusto kong marating, parang ganun. Pero anak, ganun lang ang kaya ko. So dumating po sa akin bilang anak, dahil nga 7 po kami magkakapatid, inisip ko, sabi ko, bakit ganun? Kailangan ko makatapos. Kailangan ko mag-aral ng mabuti. Sabi ng tatay ko, wala akong magagawa. Hanggang high school lang tayo. Alam niyo ba kung ano po ginawa ko para makapagtapos ako ng pag-aaral? Pumasok ako ng katulong. Pero yung pinasukan ko naman ay bali, kumari naman ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, "Pagagalitan ka ng tatay mo. Pumasok ka." Alam mo naman po ang mga lalaki, di ba? Maigo yan eh. Wala na nga. Talagang sasabihin, "Meron. Makakapag-aral ka." Hindi na nga kaya, di ba? So sabi ko, hindi din nyo kaya, gagawa ako ng kapamaraanan para makatapos ako ng pag-aaral. So nabigo po ako, hanggang high school lang po ako. Pero ang ginawa ko po, dahil hindi ko po alam na ako po pala yung tinatawag na ng Panginoon,
Doon po muna ako sa paglilingkod sa Panginoon. 10 years po ako naglingkod sa Panginoon bilang missionary. Pero ang nasa isipan ko at nasa puso ko, Lord, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Bakit? Dahil gusto kong makatulong sa aking mga magulang dahil hirap nga po sila. Kapos po sila sa kanilang, yun nga, yung kinikita ng aking ama ay talagang kapos dahil nga po kami magkakapatid. Pero hindi po ako ang panganay. So sa maikling kwento, 10 years po akong natigil sa pag-aaral bago po ako nakapag-college. Siyempre, pagka 10 years na, ano na yung utak mo nun, di ba? Puro kalawang na. Hirap na ako, Lord. Ito po ba talaga yun? Anak, sinasagot ko na yung iyong panalangin na ikaw yung makapag-aral. Unang taon ng aking pong college, hirap na hirap talaga ako. Kumuha pa nga ako ng tutor. Sabi ko, tuturan mo ako sa English. Kasi nga, masyadong matagal nang na-stuck yung utak ko dahil nga hindi ako nakapag-aral. So, sa maikling salita po ay nakatapos naman po ang inyong ko sa pag-aaral. Ako po ay nakatapos ng education. Bachelor of Arts and Christian Education sa Manila Theological College. Ito po ay hindi po siya Bible school, kundi ito po ay Christian school. Naku, nung ano naman po, ako'y napakamahal naman po ng tuition fee. Paano ko makakabayad dito? Pero salamat po sa Panginoon. Rinubay po ng Diyos ang lahat ng aking pong gastusin mula nung ako po ay makapagtapos. O di ba, ang galing ni Lord? Talagang pagka gusto po natin, talagang mapangyayari. Pag tayo po ay nagtiwala, umasa sa ating pong Panginoon. Introduction pa lang po yung ito na po yung ating pong unang punto. Meron po tayong 4 na points na ating pong pag-aaralan sa umaga po ito. Patungkol po sa growing in wisdom and favor ng ating pong Panginoon Diyos. Una, Jesus' submission to His parents. Second, pangalawa po, Jesus growth in wisdom. Third, Jesus growth in stature. And last, Jesus growth in favor with God and man. Punta po tayo sa unang session, sa unang punto. Sabi niya, Jesus' submission to His parents. Paano po ba tayo lalago sa karunungan kagaya ng ating pong Panginoon Jesus? Una, siyempre, tayo po ay magkaroon ng submission. Pagsunod, yung pagiging masunurin. Yun po yung nakita ng parents ni Jesus sa kanya, yung pagiging masunurin sa kanya pong mga magulang. And then, yung pagiging respeto po niya sa kanya pong mga magulang. Ano po ba sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 12 pala? Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Mga anak, nasaan ba rito yung mga anak? Mga anak, paano po ba tayo sumusunod sa ating pong mga magulang? Alam niyo mga magulang, alam ko hirap na hirap po tayo. Dahil po sa sitwasyon ngayon ng mga kabataan. Sabi nila, dahil na iba na yung panahon ngayon. Noon, titigan lang kami ng mga magulang, talagang hindi na kami mapakali kung paano kami uupo, gagawin namin. Ngayon, titigan mo na, lumalaki na, lumuluwa na yung mga mata. Hindi pa, ikaw talaga ang uupo. Diba? Sa mga nanay, nakakarinig ko yan sa mga sinasabi ko. Mga bata, mga anak, paano po ba natin sinusunod ang ating pong mga magulang? Sa pamamagitan po ng pagsaway, sa pamamagitan ng pinag-aaral tayo, bulak-bol dito, bulak-bol doon. Ano pa? Yung ba yung sinusunod natin? Yung po ba yung pagsunod natin?
sa ating pong mga magulang? Paano? Pero ang sabi ng Panginoong Diyos dito ay, kapag tayo po ay sumusunod at kapag ginagalang po natin ang ating pong mga magulang, ang sabi po niya, hahaba ang ating pong buhay. Ibig mo sabihin, kapag magpapasaway ako, cut na kaagad yung buhay ko, hindi naman gano'n. Pahirap, unti-unti lang naman. So, ibig sabihin, mga anak, makinig po tayo sa ating pong mga magulang. Dahil ang ating pong mga magulang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos para kayo ay ilagay sa magandang kalalagayan. Kaya tayo pinag-aaral, kaya tayo tinutustusan, kaya tayo, kung ano man ang kalagayan natin ngayon, bunga po yan ng ating pong pagsunod sa ating pong mga magulang. Pero kung ang ating mga anak ay hindi sumusunod, ang puso palagay natin ang mangyayari sa kanila. Nasaan kaya ka? Siguro ako, kung hindi ako sumunod sa mga magulang ko, siguro, sabi hindi nila ako kayang pag-aralin. Siguro nag-rebel din ako. Gawa na ako ng kung ano. Di mo naman ako pag-aaralin. Hindi, diba? Pero salamat po sa Panginoon. Dahil tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon. Sa mga magulang po, kahit na matigas ang ulo ng ating pong mga anak, patuloy po natin silang alalayan, pagsabihan, huwag po tayong susuko. Bakit? Kasi anak niyo po yung susukuan niyo po ba yan? Hindi po susukuan ng mga anak niyo. Dahil anak po ninyo sila. At higit sa lahat, ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo ang inyong mga anak na yan. Kaya dapat lamang po natin sundin din ang ating pong Panginoong Diyos kung papaano po natin dinidisiplina, papaano po natin pinalalaki, papaano po natin binibigyan ng kaukulang panahon ang ating pong mga anak. Kasi ang ibang mga magulang, busy sa trabaho. O anak, ito yung bakon mo bahala ka na, ganito, gano'n. Pero alam niyo minsan ang mga anak, hindi po yan nakukuha sa pera. Nakukuha po yan sa kinakailangan. Iparamdam po ninyo ang tunay na pagmamahal. Hindi yung pera-pera lang. May naalala po ako sa mga kapatid. Sabi niya, Jack, bakit ganun ang anak ko? Hindi naman ako nagkulang. Binibigay ko naman ang lahat sa kanya. Ang tanong, may panahon ka ba sa kanya? Yun nga. Yun ang dahilan. Kung bakit yung anak ay nagre-rebelde. Binibigyan ng pera. Sobra-sobra. Kung saan pumupunta. Hindi natin alam kung saan pumupunta. So, napariwara ang anak. Alam niyo mga kapatid kong mga magulang. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng anak. Kaya dapat po natin silang mahalin. Dapat po natin silang pangalagaan. Dapat po natin ibigay sa kanila yung nararapat. Hindi po yung sobra-sobra na ikalalayo nila o ikapapahamak po nila. Sapagkat ang ating pong Panginoong Diyos, tayo ba ay binibigyan ng Diyos ng sobra-sobra? Oo, binibigyan tayo ng sobra-sobra. Pero matutunan naman po natin na tayo ay ilagay naman po natin sa tama. Parang ganyan din sa ating pong mga anak. Po ba? Kapag nakakaranas po yan ng maginhawa ang ating pong mga anak, asahan po ninyo. Hindi po nagiging maganda yung kinalalabasan. Maliban na lamang po kung talagang tutok na tutok kayo sa kanila. Hindi po sila mapapahamak. Lagi po silang lagi po natin silang paalalahanan, higit sa lahat patungkol po sa salita ng Panginoon. So, tandaan po natin mga kapatid, sa ating pong mga anak, tayo po ay maging masunurin sa ating pong mga magulang. Dahil ganun po ang pinakita ni Jesus sa kanya pong mga magulang. So, nagets ba ng mga kabataan, ng mga bata? So, merong pagsunod, merong respeto, at higit sa lahat, dapat makita natin yung ating pagmamahal sa ating pong mga magulang ay totoo
at hindi yung nagkukunwari lang tayo. Lalo na kapag nabibigyan tayo ng reward. Di ba? May mga nanay, anak, pag ikaw ay nakapasa sa exam, dadalhin kita sa lugar na kung saan gusto mo. O kaya, yung reward na kakain tayo sa Jollibee. Mga ganun, di ba? Kain na po ba kayo sa Jollibee? So, tandaan po natin, dapat may limit lang din po ang disiplina po natin sa ating pong mga anak. Huwag po yung sobra-sobra. So, makikita po natin dito, sa buhay ni Jesus ay nakita po niya yung kanyang paggalang, pagrespeto, at pagsunod sa kanya pong mga magulang. So, dapat ganun din po tayo. Magkaroon po din tayo ng pagsunod, paggalang sa ating pong Panginoong Diyos. Mga nanay, mga magulang, papaano niyo po ba inaalagaan ng mabuti ang inyong mga anak? Lalo na kung mag-high school na yan, college. So, kakabaka na. Sabi ng iba, sabi ng mga ibang magulang, alam mo dyan, mas gusto ko pa yung maliit yung aking anak, wala akong pinoproblema. Eh baka gusto mo hindi na lumaki yan. Sabi kong gano'n. Hindi pwede yung gano'n. Ang mga bata lumalaki talaga, kasi matatakot ako. Ngayon high school na. High school na, may girlfriend, boyfriend na. Bantayan mo yung anak mo. Sabi kong gano'n. Kaya nang gusto ko, lumihit na lang sana sila, hindi na lumaki. Wala namang gano'n. Sabi kong gano'n sa kanya. So, sa atin naman mga magulang, alagaan po natin sila sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon Diyos. Paalala, para hindi po nila makalimutan. At tayo naman mga magulang, syempre, hindi naman po natin hahayaan na mapariwara ang ating pong mga anak. Samahan po din natin sila ng lagi natin sila isasama sa panalangin. Saan man po sila naroon, saan man po sila pumunta. Meron nga po isang kabataan na nagtanong ng ganito. Jack, bakit ganun ang nanay ko? Masyado namang walang tiwala sa akin. Hindi ba ka pinoprotektahan ka lang? Grabe nang protekta yun. Maya-maya, nasan ka? Maya-maya, anak, kumain ka na ba? Sino kasama mo? Grabe nang protekta yun, Jack. Ganun ba yun? Ganun po ba ang mga magulang ngayon? Mga magulang, huwag naman po ganun. Parang ipinapakita nyo na wala kayong tiwala sa inyo pong mga anak. Huwag po ganun ha. Magkaroon kayo ng tiwala sa inyo pong mga anak. Naalala ko tuloy yung parents ko. Nung ako ay college. Grabe college na ako eh. Anak, pag-uwi mo ilang taon na po ba ako? Nasa 30 plus na yata ako nun. Kaya hindi ako mapag-asawa eh. Saan ka pumunta? 30 plus na po ako. Baka gusto ko nyo nung maghanap-hanap na ako. Ayaw nang pag-asawahin yung anak. So, wag pong gano'n. Kaya late na tuloy ako nag-asawa. So, makikita po natin na talagang sa buhay ni Jesus, ipinakita niya po yung pagiging masunurin po niya, pagiging paggalang po niya sa kanya pong mga magulang. Kaya mga anak, tandaan po natin, maging ganun po tayo sa ating pong mga magulang. Hindi po binabaliwala po natin ang pangaral ng ating pong mga magulang. Pangalawa, sabi po niya rito sa ating pong growing in wisdom and favor, pangalawang punto, Jesus grew in wisdom. Sabi po niya doon sa verse 52, patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Lumago siya, intellectual, patuloy na lumalago ang kanyang kaalaman at karunungan. Naalala ko po, meron po kaming isang kabataan. Yung bang tipong hirap na hirap siyang mag-aral. Nung makatapos naman, alam mo kung anong ginawa. Mga kapatid, kung mga kabataan, kung tayo po ay pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng kaalaman, ng karunungan, huwag na huwag po natin itong ipag-iyayakan. Huwag na huwag po natin itong ipagmamalaki. Dahil ang ating pong mga karunungan ay nagmula sa ating pong Panginoon. Di po ba? Humihingi nga lamang po tayo ng karunungan
nasa Kanya. Binigay ng Lord, pagkatapos ipagmamayabang mo. Pagkatapos, na aano ako doon sa mga ganong klaseng kabataan. Nakatapos lang ang tingin sa sarili napakataas na. Kulang na ng tapakan yung kapwa niya. Mga kapatid kong kabataan, huwag kong gano'n ang ating pong maging character or attitude. Samantalang si Jesus, siya ay nakinig doon sa mga nagtuturo, tagapagturo doon. Talagang nakinig siya, pinakinggan niya, in-apply niya sa kanyang buhay, yung kanya pong mga natutunan. Meron tayo bilang mga estudyante. Dapat ba na magmalaki tayo? Dapat ba na pag malaki na tayo ay nakatapos, ganito ang aking narating? Hindi po. Sa biyaya, habag lamang po ng Panginoon tayo kung bakit tayo lumalagay doon sa magandang kalagayan. Kaya wala po tayong dapat na ipagmalaki. Wala po tayong dapat na ipagmayabang. Sapagkat ang lahat ng ito ay mula lamang po sa ating pong Panginoon. Yung paglabgo po natin sa ating pong karunungan o kaalaman, ipagpasalamat po natin ito sa Panginoon. Sapagkat ito po yung galing sa Kanya at nagmula po sa Kanya. Sabi niya, hindi lamang po sa intellectual kundi spiritual growth. Dapat sumasabay po, kung tayo po ay lumalago sa ating pong kaalaman, karunungan, dapat sumasabay din po ang ating pong spiritual na buhay. Hindi yung puro na lamang tayo aklat. Hindi na lang puro tayo yung school, ang ating, naalala ko tuloy nung unang pasok ko sa trabaho. Siyempre, pagka-teacher, di ba? Hanggang sa bahay, talagang dala-dala mo ang trabaho. Kaya nag-resign ako after 10 years. Kasi napangasawa ko yung asawa ko. Enough na, tama na. Kasi, ganun talaga ang teacher. Walang pahinga. Hindi ka makapagpahinga. Kaya nung nakapag-asawa ko, yun, nakapagpahinga ako. Hindi na ako nagturo. So, sabayan po natin ang spiritual growth. Yung ating pong spiritual na pananampalataya ay dapat po lumalago din. Hindi po na nagiging stagnant. Dapat sabay po yan na lumalago sa ating pong Panginoon. Kasi kung hindi po, matatalo po yung ating pong kaalaman, yung karunungan, nahihiwalay yung spiritual na para sa Panginoon. Kaya yung ibang mga kabataan, pagka-busy-busy, hindi ko naman nila lahat ha, baka magalit ako, joke ka. Po, yung mga naging karanasan ko lang po doon sa ibang mga kabataan. Eh Jack, hindi ako makaka-attend ng ganito kasi meron kaming meeting sa school, meron kaming gagawin sa school. Abi, puro ka na ng school, diyan ka na lang tumira. Sabi ko gano'n sa akin. So, hindi naman na-obed yung kabataan ko. Sabi ko, anak, ibalansin mo ang iyong buhay kabataan. Magpasalamat ka dahil pinag-aaral ka ng Panginoon. Pero hindi dapat iyon ang maging dahilan. Hindi iyan ang maging hadlang para hindi ka magpatuloy sa Panginoon. Yun po ang lungkot ko sa ibang mga kabataan. Na kapag busy-busy na sa maraming bagay, nakakalimutan na po nila ang kanila pong spiritual na pamumuhay. Kaya ano ang nangyayari? Madali silang ma-attempt ng temptation. Pagkatapos ang sisisihin, sino? Si Lord pa rin. Binigay na nga sa'yo ni Lord eh. Pagkatapos pagdating ng ganyang bagay, si Lord pa rin ang sisisihin mo. Abay, teka muna anak. Ibinigay ko na nga sa'yo lahat. Ako pa sisisihin mo. O sige, alisin ko yung pag-aaral mo. Para walang Gusto po ba natin gano'n? Siyempre, huwag na po natin hintayin na magkaganon po ang ating pong buhay. Sa ating pong mga kabataan, patuloy kong paalala sa atin na tayo po ay binigyan ng kaalaman, ng karunungan ng Panginoong Diyos. Huwag po tayong hihiwalay doon sa spiritual na growth ng ating pong pamumuhay bilang mananampalataya.
Kinakailangan kasabay po yan. Mas dapat na yung ating spiritual na buhay ay mas maangat. Kasi yung ating kaalaman, karunungan sa maraming bagay, kapag inuna mo ang Panginoon, much more pa na ibigay sa iyo ang Panginoon. Nalala ko tuloy, nung ako yung college. Talagang hirap na hirap ako sa pag-aaral ko. Sabi ko, second year pa lang, gusto ko nang sumuko. Lord, ito po ba talaga ang answer mo sa akin? Bakit hirap na hirap ako? Parang gusto ko nang sumuko sa aking pag-aaral. Nung time na yun ay meron na po akong destino noon sa Balanday, yung aking mother church. Pero salamat po doon sa mga kapatid, sa mga nanay doon, talagang kahit sumusuko na ako, sige pa rin, anak, kaya mo yan. Huwag kang sumuko. Kaya hanggang nung makatapos na ako, nasobrahan naman. Sabi ko, mga nanay, baka gusto naman ko rin yung sabi ko, nagpapaalam, magmamasteral po ako. Aba, sumobra ka naman. Hirap ka ng college ngayon, magmamasteral ka na. Hindi ko, dagdag ano lang po. Sabi niya, abay, magpahinga ka naman. Alam niyo po, nung nag-aaral ako ng college, hindi ko ganito ang katawan ko, para po akong ting-ting. Halos ka lang sa sobrang hirap ng mga pag-aaral. Halos sumuko na nga po ako. Pero salamat sa Panginoon, talagang tinupad niya yung kanyang kagustuhan na pinag-pray ko naman na talagang iyon yung mangyari. After 10 years nga naman po. Pero tinupad naman po niya. Kaya kayo mga kabataan, alam ko marami po kayong mga plano sa inyong pong mga buhay. Gawin po ninyo yun. Pero, hindi ninyo dapat isinasa isang tabi ang ating pong Panginoong Diyos. Dapat nagpapatuloy po tayo. Nagpapatuloy po tayo sa pagpapagamit sa Kanya. Dahil, ang sources po natin ay ang ating Panginoong Diyos. Mababaliwala po yan kapag hindi po natin ibinibigay yung oras at panahon po natin sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, kung gusto natin maging matagumpay, kasama po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Pangatlo po, sa ating pong growing in wisdom and favor, ay yung tinatawag na Jesus growth in stature. Alam niyo po mga kapatid, ang ating pong physical na pangatawan ay importante po yan. Tingnan na lang po natin ang ating pong pastor. Peace tayo lang. So, alam niyo po, ang ating pong physical na pangangatawan ay kinakailangan po nating alagaan yan. Sabi nga po niya, di ba? Sabi po niya doon sa kasi sabi ng Panginoon doon sa verse 52, patuloy na lumalaki si Jesus. Lumalawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Dito po yung tinatawag, yung kasama po rito, yung ating pong physical na pangangatawan, yung ating pong healthy living, yung physical development. Diba si Jesus, habang lumalaki, talagang nakita natin kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. So, ganun din po tayo. Yung ating pong physical na pangatawan ay alagaan po natin. Sabi nga, di ba, ang ating katawan ay templo ng Diyos na dapat po nating pangalagaan. Dahil iisa lamang po ito. Paano po ba natin aalagaan ang ating pong katawan? Dahil kakain tayo ng marami? Hindi po. Dapat balansin po natin. Dahil ang ating pong katawan ay templo ng Panginoon. Naalala ko po, kanina lang, dahil galing po kami ng di po ba, ng retreat. Ang sasarap ng mga pinakain. Ayun, nagtaasan ng mga BP, nagtaasan ng mga blood pressure. Isa na po ako doon. Kanina, nag-BP po ako, umabot ng 167. Sabi ko, wala naman nararamdaman. Ano ba nararamdaman ko? Baka mali itong natin, baka sira na to. Sabi ko gano'n. Pero wala naman po talaga akong nararamdaman. Ewan ko lang mamaya. Hindi kasi kanina sabi ko, ay baka kinakabahan lang ako. O kaya, dahil nga tatayo ako sa harapan.
Halata po ba na kinakabahan ako? So, physical development or healthy living, kailangan po natin pangalagaan ang ating po physical na pangangatawan. Saan? Sa pagkain lamang po ba? Sa pananamit lang po ba? Saan po? Ang sinasabi dito ng ating pong Panginoon Diyos, ang ating pong katawan ay templo ng Diyos, dapat yung ating pong mga ginagawa ay kaaya-aya, kaluluto sa Panginoon. Paano sa pagkain, di ba? Pagka wala po tayong disiplina, kain lang tayo ng kain. Hindi na natin namamalayan ko ba? Tumataas na yung ating blood pressure, tumataas na yung ating ang ating pong sugar. So, kailangan po natin bantayan, alagaan pa. Kasi kapag nagkasakit tayo, hindi na po tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Ayun po yung masakit doon. Di po ba? Hindi na po tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya, diet sa mga medyo malusog. Huwag natin sabihin mataba. Baka ma-open. So, kasi ang ating pong katawan ay templo ng Panginoong Diyos. Kapag tayo nagkasakit, kapag tayo ay nagkaroon ng problema sa ating pong physical na pangatawan, hindi na po tayo makapaglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Gusto po ba natin yun? Tayo yung dadalawin, imbis na tayo yung dumalaw. Ano po gusto ninyo? Tayo yung dalawin o tayo yung dumalaw? Siyempre, mas maganda yung tayo yung dumalaw. Kaya ingatan po natin ang ating pong mga physical na pangangatawan. Sa ating pong mga kabataan, lalo na sa mga estudyante po natin, kung ano-ano po yung kinakain natin sa labas, di po ba? Hindi ko naman sinasabing marami po yun. Ingat-ingat din. Naalala ko, nung nagkasakit po ako, after ng graduate po ako ng college, ang daming trabaho sa church eh. Kung saan-saan po ako kumakain. Alam niyo po ba, nagkasakit ako ng, ang patawag na, amoebiasis, acute amoebiasis. Sa taranta ng aking pong pastor, dinala ba naman ako sa St. Luke's? Wala naman akong perang pangbayad. Nung apat na araw daw akong ginagising. Nung magising ako, naaling-pungatan ako. Bakit nandito ako? Sabi ko, nasa St. Luke's. Lumabas na tayo, wala akong pangbayad. Sabi ko gano'n. Huwag kang mag-alala, hindi naman ikaw magbabayad. So, ang nagbayad, si Bishop Domingo. Alam niyo po, 4 na araw lang po ako doon. Naka 100,000 po yata ang mahigit. Sabi ko, naku po, Bishop, hulugan ko na lang po. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi. Hayaan mo ang Diyos ang magbayad nun. Wala ka ng utang. So, yung mga ganun bagay, kailangan po natin talagang ang ating pong katawan ay ingatan po natin. Hindi ko po alam kung ingat na po ako nun o talagang kasi kung saan-saan lang kami dahil nga sa sobrang dami ng ginagawa, hindi mo na alam yung mga pinapasukan ng wala naman po kaming kaate-ate ng mga kasama kong mga teacher na sa Sunday school. Sa DBBS po kasi time na yun O sige mga kabataan, order na kayo. Abay, alam naman nila na hindi ako sanay kumain sa mga ganon kasi ingatan ko ngayon. Naku, kung kailan ingat na ingat ako, doon naman po ako na Kaya tayo mga kabataan, ingat-ingat din sa ating pong mga kinakain, sa ating pong mga pinupuntahan, higit sa lahat, doon sa mga taong ating pong nakakasama. Alam nyo, sa panahon po ngayon, kung nababalitaan po ninyo, kung naririnig po ninyo, bigla na lamang mayroong kumukuhang babae sa isang, pag natayo ka at ikaw ay nag-aabang ng sasakyan, bigla na lang may kumukuha sa iyo. Diba? Kaya ingat tayo mga kabataan kong babae, kabataan kong lalaki. Huwag po tayong maging kampante sa ating pong mga kalalagayan ngayon dahil iba na po talaga ang panahon. Opo, andyan ang pag-iingat ng Panginoong Diyos. Andyan ang Panginoon. Dahil alam naman po natin na hindi po tayo nag-iwan. Pero patuloy po rin tayo pinapaalalahanan ng Panginoon na dapat lagi po tayo mag-ingat. So sabi po niya, kasama pa rin po sa healthy living, importante na yung ating pong katawan ay inaalagaan po natin.
lalo na sa mga kalalakihan, madalas po tayong ma-attempt ng temptation. So, ingat-ingat po tayo. Ang ating pong katawan ay templo ng Panginoong Diyos. Hindi po natin dapat ito sinisira, hindi po natin ito dapat hinahayaan na mabahiran ng dunis ng kasalanan. Sabi po niya sa unang Korinto, Kabanatang 6, talatang 11, sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Totoo naman po yan. Hindi na natin pag-aari, kaya kinakailangan na ingatan po namin. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kung nagkakasakit po tayo, hindi po natin mapaparangalan ang ating pong Panginoon Diyos. Ikalulungkot po natin yun. O ikalulungkot din ang ating pong Panginoon Diyos. I-maintain po natin ang ating pong physical na pangangailangan na dapat lagi tayong malusog, hindi nagkakasakit, at higit sa lahat, lumayo po tayo sa mga bagay na magiging sanhi ng pagkakasala. Yun po yung sinasabi ng ating pong Panginoon Diyos. Okay, matatapos na po tayo. Isang punto na lang po. Sabi niya, sa ika-4 na punto, sa ating pong pag-aaral na growing in wisdom and favor, sabi po niya rito sa ika-4, Jesus grew in favor with God and man. Mga kapatid, paano po ba tayo nakikisalamuha sa ating pong mga kapwa? Yung nagbibigay po tayo ng ano-ano, nagkikare po tayo sa kanya, ano ba, yung mga ginagawa natin sa ating pong kapwa. Yun lamang po ba, yung dapat po natin gawin pag-care sa kanila? Dapat mga kapatid, isa sa mga dapat po natin ginagawa sa kanila ay yung ibinabahagi natin ang salita ng Diyos. Anong ko lamang po, sa ating pong pamilya, sino na po ang lahat sa atin ay mananampalataya? Ay, ako lang po. Ako lang po nakataas. So, ibig ko pong sabihin, kung nagke-care po tayo sa ating pong kapwa, dapat una po natin i-care yung patungkol sa salita ng Diyos, bahaginan po natin sila. Kasama na rin siyempre kapag halimbawa nangailangan. Diba? Eh, iaabot natin yung pangailangan na nais nila. Eh, paano dyan kung sobra-sobra naman, maya-maya naman, ganito ang ginagawa niya. Meron ka bang ano dyan? O baka naman meron po kayong maipapayang sa akin, yung mga ganun. Alam niyo mga kapatid, kasama po ang ating pumbusa sa pagkikare po natin sa mga tao. Hindi lamang po sa salita, sa kilos, sa galaw, sa pamumuhay, kasama rin po ang ating pumbusa. Eh wala na nga ako eh, pati ba naman yun ibibigay ko pa. Diba minsan, ganun pa. Hindi po ganun ang nais ng Panginoon Diyos sa atin. Ang gusto po ng Panginoong Diyos, kung nagkikare po tayo, nagmamahal po tayo sa ating pong kapwa, kasama po ang ating pong pusa. Huwag po tayong manghinayang. Huwag po tayong manghinayang magbigay. Huwag po tayong manghinayang tumulong. Sapagkat isa po ito sa itinuturo sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi po niya, ulitin ko po ulit, patuloy na lumalaki, si Jesus lumalawak ang kanyang karunungan at lalong nagiging kalugod-lugod sa Diyos sa mga tao. Isa po yung kalugod-lugod sa Diyos, yung pagtulong po natin sa ating pong kapwa. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong mapagod sa ating pong pagtulong. Sapagkat isa po ito sa nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Pero kung hindi po natin yung ginagawa, niloloko po natin ang ating pong sarili. Niloloko po natin ang ating pong Panginoon. Kasi isa po yun sa itinuturo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po kawalan ang pagtulong po natin sa ating pong kapwa.
Sa talata pong ito ay pinapakita ng ating pong Panginoong Diyos kung paano natin sinusunod ang kanyang Ama sa pamamagitan ng kanyang pong pagmamahal sa atin. Dapat lagi po tayong nagiging kalugod-lugod sa ating pong Panginoong Diyos. So, kailangan meron din po tayong paggana, pagrespeto rin sa ating pong kapwa. Kasi minsan yung iba, kapag nakita na po natin na para bang hindi kanais-nais sa paningin natin, ano ginagawa natin? Hindi na natin sila pinapansin, di ba? Ayaw po ni Lord yun. Bigyan din po natin sila ng paggalang. Bigyan din po natin sila ng ipadama po rin natin sa kanila yung pagmamahal. Kasi kung paano po tayo minahal ng Diyos, dapat iparamdam po din natin sa kanila. Ang Panginoong Diyos ay hindi po namili ng mamahalin. Nagpasalamat po tayo. Isa po tayo doon sa pinili ng Panginoon. Pagkatapos ngayon, namimili tayo ng mamahalin. Namimili tayo ng irerespeto natin. Namimili tayo ng karapat-dapat ng tao. Minsan ganito yung mga tao gusto kong maging kaibigan yan. Kasi may may house and lot. Ganun ba yung gusto ng Diyos sa atin? Na pagmamahal sa atin kung kapwa? Pagka hindi na sila kaibig-ibig, hindi na natin sila mamahalin. Hindi natin sila ka-level. Ganun ba yun? Hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin, yung tayo po ay laging nakalulunod sa kanyang harapan. Hindi po yung iniitsapwera po natin ang ating pong kapwa. Dahil siya ay mahirap, dahil siya ay wala tayong mahihita sa kanya, wala tayong makukuha sa kanya. Hindi po ganun. Ang Panginoong Diyos ay nagmahal, wala po siyang pinili. Kahit anong kulay mo, kahit anong itsura mo, kahit ano yung kalagayan mo, hindi po namili ang ating pong Panginoong Diyos sa atin. Kaya tandaan po natin, respeto po natin ang ating pong kapwa. Mahalin din po natin sila. Dahil yun po yung nais ng Diyos na kailangan po natin gawin na pagmamahal para sa kanila. So, lumagpas na po ba ako? Conclusion na po tayo. Sabi po niya, gawin po natin magandang halimbawa ang ating pong Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Jesus sa paglagong spiritual, paglagong intelektual, paglagong physical, at paglagong social. So mga kapatid, sa mga oras po ito, dapat balanse po ang ating pong paglago. Spiritual man ito, physical man po ito, karunungan man po ito, dapat balanse po ito. Hindi yung huhugot lang po tayo, ito, dito ako, hindi po. Dapat lahat po yan. Binibigyan po natin ng pansin, binibigyan po natin ng halaga, at binibigyan po natin ng kaukulang lalong paglago sa ganoong pong bagay. So dito po ako magtatapos sa talatang sabi po niya sa Proverbs 3, verse 5 to 7. Lang po. Para po sa ating pong mga estudyante. Wait lang, ito na lang po. Sabi po niya, Proverbs chapter 3, verse 5 to 7. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Sa ating pong mga graduates na mga estudyante, ngayon po ay nagpapasimula pa lang po ulit tayo. Dahil marami pa po tayong tatahakin na mga sabihin na natin pagsubok
sa ating pong pag-aaral. Tayo naman pong mga magulang, mag-uumpisa pa rin po ulit tayo na pag-aralin ang ating pong mga anak. Ito man po ay elementary, high school, college, pero alam ko po na ang lahat ng iyon ay ipagkakaloob po ng Diyos sa inyo. Kung patuloy po tayong magtitiwala at aasa sa magagawa po ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa umaga po. Salamat po o Diyos sa inyong pong pangunguna sa amin sa pag-aaral ng inyong pong mga salita. Nawa nga po, Panginoong Diyos, dalangin po namin na kami po ay lumago sa karunungan na nagmumula po sa inyo. Hindi lamang karunungan sa amin pong spiritual na pamumuhay, maging sa amin pong buhay pananampalataya, Father God. Lord, umaasa po kami na kami po ay inyong pong sasamahan. Gagabayan sapagkat alam po namin na hindi mo po kami iwan o pababayaan ka. Purihin ka nga po, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Jack, sa isang mapagpalang mensahe. Muli po palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating speaker, Jack Ofel-Duran. Ngayon po, dako po tayo sa pagbibigay ng mga simpleng regalo para po sa ating mga mag-aaral na nagkamit po ng karangalan sa kanila po mga paaralan at sa mga estudyante po na nagtapos sa kanila pong mga grade level. So pag tinawag ko po sila, punta po dito sa harapan. And palakpakan po natin yung mga bata na tatawagin ko po. Kaya dinahayaan ko rin po Jack and Pastor na isabit po ito sa mga bata po na ating pong bibigyan ng simple token. Yan, sige po. Meron po tayong mga slides na makikita. Meron pong larawan ng mga bata na bibigyan po natin ng simple award ngayon pong umaga. Okay, sige po, simulan po natin. Congratulations po. Dito po, palakpakan po muna tayo. Congratulations po ito po sa mga batang bibigyan po natin ng awards. Okay po, para po sa una na bata na bibigyan po natin. Ito po ay si Paul David Job L. Pantaleon. Palakpakan po natin. Wala po siya dito. Nasa IRM Bulacan. Next po natin na bata is Sofia Catrian La Fortesa. Palakpakan po natin. Preschool graduate with high honors, best reader in Filipino and best in spelling. Meron. Okay, pasis po. Doon po muna yung mga kids sa kabila po. Diyan ka lang, Ben. Next, Yesha Hayashi S. Bitoy, grade 1 with honors and most active. Ito po yung anak ko nila, Pastor and Jack. Joshua Natalie Cibriola, grade 2 with honors. And wala po sila ngayon. Next po. Jeneline Diaz, grade 2, batang maaasahan. Punta po dito sa harapan. Charmaine Aranas, grade 3 with honors. Palakpakan po natin. Liwanag, grade 4, achiever. Marga C. Valle, grade 4, batang maasahan. Next po, Chris Paul L. Barsa, grade 4 achiever.
Tiana Anire, grade 5 achiever. Chris Joelyn L. Barsa, grade 5 with high honors. John Carlos Anire, grade 6 graduate and achiever. Palakpakan po natin Alberto Esacito, Junior High Completer. Sino yan? Bago ba yun? And Jasmine M. Borgo ng ate ng senior high graduate. Kakagraduate lang po ni ate Jasmine. Okay po, baka mayroon pa pong ibang bata na ngayon lang po namin nakasama na may award po or graduate po sa kanilang paaralan. Kuya Raymond, okay lang po, lahat naman po ay excellent sa ating pong Panginoon. Sige po, Pastor, pag-pray po ang mga bata. Kids, dito kayo. Sige po, inaayahan ko ang bawat isa na tayong tumayo at extend po natin ang ating kanan kamay sa mga bata dito sa tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga bata at kabataan na nandito po sa harapan na inyo po silang pinangunahan o Diyos sa kanila pong pag-aaral, ginabayan at tinulungan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na malayo pa po ang kanila pong igugugol na panahon sa pag-aaral. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyong provision, maging more than enough, Panginoon, sa kanilang family, sa kanilang mga magulang, na patuloy po silang masuportahan hanggang sila ay makatapos, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. At dalangin namin, O Diyos, na patuloy po silang gumaling pa, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Ano bang mga challenges na kanila pong may encounter sa kanila pong pag-aaral ay lagi po kayong nandiyan, Panginoon, na gumabay at magbigay ng lakas, ng determinasyon, Panginoon, na sila ay makatapos upang, Panginoon, ang kanilang bukas ay maging maayos at maging sagana. Aming Ama. Salamat po sa kanila pong buhay. Ingatan niyo po sila at dalangin namin, Panginoon, ang inyong provision sa kanila pong pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manatili po yung mga kids dito sa harapan para po sa kanilang inihandang special number. Maaari na po makaupo ang lahat. Okay, lagay niyo po na yung pati po yung mga kids na sumama po kanina. Yan, sila po yung mga kids natin. May presentation po sila ng action song. And ito po ay awitin po ni Ate Jasmine at digitarahan naman po ni Kuya Albo.
In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. In all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. In all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Salamat po. Muli po palakpakan po natin ang ating pong mga estudyante. God bless po sa kanilang lahat. Sige po, sa pagpapatuloy po ng ating program, para po sa ating tithes and offering, pagkakaloob po para sa Panginoon, para po sa encouragement, Brother Michael Mendoza, at sa pagliligo po ng handog ay si Sister Patricia La Fortesa. So
pagpapabaptize ko. Hindi to sa pilitan, kundi ito yung bukal sa puso, yung ninanais natin na makapaghandog sa Panginoon. So, pagdating sa pagtatouch, hindi natin napapansin nagkakaroon natin ng pamilya. Kasi minsan nag-iisip natin na kailangan na lang natin magbigay para sa church, kailangan kasi Christian, kailangan, gusto, nawawala yung pinaka-meaning na gusto mong magbigay para sa Panginoon. May share akong kwento na nakikita sa Marcos 12:41 to 44. Yung kwento ng isang mahirap na biyuda kung saan nagulog siya ng dalawang pare sa templo. Na makita ng Panginoon na sinabi niya na sa mga tagasunod niya na masigit pa to sa anumang handog dun sa templo kasi binigay nung Yuda na yung lahat ng meron siya kahit na maliit na halaga. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon yung nilalaman ng puso, hindi yung nilalaman ng pagnanais. Yan, pag-break naman na ang mga Lord. Salamat po sa Panginoon sa araw-araw na blessings na aming natatanggap ng mga Lord. Pagpalain niyo po yung mga buhay ng mga taong nabigay. Ganun niyo po yung mga hindi bigay. Patuloy niyo po ang kanilang hanap buhay. Pag-aaral, kanilang pagkakao. At nawa magamit ito sa pagpapalago ng misyon ng inyong simbahan at may balik ito sa kanilang saksi. Biglig at umapaw. In Jesus' name, amen. Ngayon naman po, isagawa po natin ang project po ng finance na patuloy po ang nakakatulong sa mga pangangailangan po natin po sa simbahan. Maraming salamat po. Naway patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. At salamat po sa Lord sa isang matagumpay na gawain ngayong pong umaga para po sa ating pong announcements. Para po sa mga susunod na gawain. Patuloy po ang gawain natin sa Iron San Isidro. Tuwing Sunday po ito ng hapon, 2 o'clock p.m. And for midweek service po and prayer meeting, tuwing Thursday po ito ng gabi, 7 o'clock po. Ang speaker, Sister Laarni Acosta, worship leader, Sister Mary Joy, testimony, Sister Maricar, and usher, Sister Cristina. For Sunday service naman po, Santa Cena Sunday service po ito. Ang speaker po natin, Pastor Renato Duran. Ang presider, Sister Susan. Opening prayer, Sister Leonie. Worship leader, Brother Reynan. Tithes and offering encouragement po, Sister Laarni. Usher, Sister Rhoda. And para po sa flower sponsor ay ang Jacinto family. At patuloy po ang gawain po natin sa Aita Community. Tuwing Sabado po ito. 7:30 po nakikita sa church. At 8 o'clock po nakakapagsimula. Kids,
Saturday class ay sinasagawa po natin at kasabay po nito ay ang adult worship service. At patuloy po natin suportahan ang lahat po ng gawain po ng CE. Maaari po tayong magbigay para po sa mga snacks or meals, donate materials or cash donations. And pwede rin po namin kayong makasama sa pagtuturo po ng mga bata. Sa mga nais pong magkaloob, ito po yung account or number, and pwede rin po makipag-ugnayan sa mga CE teachers. And Dawn Watch Prayer Gathering po on Saturday, June 7, 5 o'clock po ng umaga. And palakpakan po natin ang flower sponsor ngayong araw, Brother Boy Adriano. God bless po sa inyo, Brother Boy. And para po sa ating pagwawakas, natawagan pong muli ang music team para po sa closing song. Sige po, para sa ating pangwakas ng awit, para sa Panginoon, tayo po natin tumayo at umawit ng isa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito, sa inyo pong pangunguna sa aming pong gawain. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na inyong ginamit dito po sa harapan, sa praise team, sa aming presider, sa lahat, Panginoon, na patuloy na nagtatalaga ng buhay upang paglingkuran ka, Father God. Sa umagang ito, Lord, pinagpapasalamat din namin ang mga kapatid na nakadalo sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay sa buong isang linggong ito. Maranasan po nila ang inyong biyaya, ang iyong pagtugon, Panginoon, sa kanila pong mga pangangailangan. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga gagawin sa buong isang linggong ito. Sila man po ay papasok sa kanilang trabaho, kung sila man ay nasa bahay lang. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong pong lubos na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy po, Panginoon, na ang inyo pong pag-cover ng iyong banal na dugo at ng iyong kapangyarihan ang siya pong maranasan namin sa buong isang linggo ito. Katagpuin niyo po ang aming mga pangangailangan, ang mga pangangailangan ng mga kapatid, physically and financially, Panginoon. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang mga matitinding karamdaman, Father God. At huwag niyo kaming susukukin, Panginoon, higit po sa amin pong mga kakayanan, Father God. Lord, tinataas din namin ang aming mga kapatid na nagtatrabaho po sa ibayong dagat. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pagbibigay sa kanila ng katagumpayan
ang Di Masikat Family, Panginoon, at ang iba pa po namin mga kapatid, hindi man po namin sila mabanggit isa-isa. Lord, we continually pray ang inyo pong divine protection at divine guidance ay patuloy po nilang maranasan. Patuloy na pagtagumpayin niyo po sila sa kanilang pong trabaho po roon, maging ang kanilang mga kalusugan ay patuloy niyo pong isaayos. Pagpalain niyo rin ang kanilang mga mahal sa buhay na naiwan dito po sa Pilipinas. Amen. Salamat po ng marami sa inyong patuloy na ginagawa sa buhay ng mga kapatid at sa iglesia ito, Panginoon. Patuloy din namin dalangin ang aming mga kapatid na marahil may mga panghihina sa kanilang espiritual na kalagayan. Mga kapatid, Panginoon, na naglaylo, Panginoon, sa kanilang commitment, sa pagsamba sa inyo at paglilingkod. Maging po, Panginoon, sa aming misyon sa San Isidro. Dalangin po namin, Ama, na puli niyo pong i-revive ang kanilang mga puso. Patuloy niyong palakasin, Diyos, ang kanilang pananampalataya. Katukin niyo po ang kanilang mga puso at ang mga salita po ninyo na natanim, Panginoon, sa kanilang buhay ay patuloy na mabuhay at lumago, Panginoon. At ito ay makapagpaalala sa kanila, Father God. Lord, alam namin na mayroon kang gagawin, Panginoon, sa iglesia ng IRM Montalban, Father God. Salamat po sa kasipagan ng aming mga leader, Panginoon, sa iglesia po ito at sa bawat ng mga kapatid na patuloy na kumakalinga, tumatangkilik sa mga gawain, Panginoon, at pangangailangan. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Pinasasalamatan ka namin at sinasampa ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa Diyos ng walang kapintasan at ng may malaking kagalakan. Sa ating Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan mula pa nung una, ngayon at magpakailan pa man. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen.